Hello pong muli mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay si Kamanong po para po magkomento po sa inyo sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Samahan niyo po ako muli mga katambay, umpisa na po natin ating kukomentuhan. Ito po, komentuhan po natin ito pong talakayan po ng talagang mga number one na detractors po ng Vice President Sara Duterte. Talagang wala pong lubay ito. Talagang hindi po nila tatantanan mga katambay. Hindi po nila tatantanan dahil nga po ito ay nasa plano po nila yata na talagang pabagsakin po ang Sara Duterte dahil nga ayaw na nila makabalik ito. Lalo po sa pagiging presidente po ng ating bansa mga katambay. Ngayon po, ito po, talagang pilit po nilang hinahanapan po ng issue, lalo po sa sinasabing korupsyon daw po ng opisina ng OBP. Ito po, yung napakagaling pong congressman, representative po ng Maynila, ang nangunguna po rito. At talagang pinag-uusapan po nila kung ano po ang gagawin at dapat na raw po bang i-contempt na rin ang Vice President mga tambay. At syempre po, pati po ang mga secretaries nito ay dapat na rin daw i-contempt. At ang tanong at ang pinag-uusapan pati raw ba ang Vice President ay i-contempt nila? Pakinggan po natin mga katambay ang kanilang talakayan itong pag-uusap po nila ni Representative Chua. At yung isa po, ito matagal na po itong galit na galit din po sa mga Duterte, itong si Isguera mga tambay. Matindi po to. Lagi po ito. Laging content po nito Duterte mga katambay. Napakatindi. Para bang walang nagawang kabutihan sa bansa ang Duterte mga katambay. Hindi natin alam kung sino ang pinakamabuti sa kanya. Wala pong nakitang kabutihan dito sa mga Duterte. Ibang klase. Sino kaya ang mabuti para sa kanya? Na wala naman po siyang binabanggit na kabutihan. Maliban lang puro sa atake at detractors po mga katambay. Malaki kaya bayaran? Di kaya magkaganon? Nagtatanong lang po. Ito po, umpisahan po natin at komentuhan po natin. Meron pa kaming nabalitaan na yung isa ay lumipad kagabi papuntang LA. Yung Chief of Staff ng ating Vice President, si Attorney Zulaika Lopez. Yung paglipad ba ni Attorney Lopez, ano ba yun? Sign of guilt ba yun? O baka naman nagkataon lang kasi hindi naman siya talaga pinagbabawalan na magbiyahe. No? Ano po bang basa niyo rin sa pag-alis na yun? Wala pa po hindi pa po nating masabi. Pero syempre, alam po ninyo, itong hindi nila pagsipot dito plus yung paglipad, medyo makikita po natin na medyo... Yan, tinawag katambay, medyo, nilagyan na nila ng konklusyon na yung paglipad, parang pinalalabas pagtakas. Hindi man lang po ito nagsuri. Nagpalabas po ng pahayag dyan ang opisina ng Vice President na yung biyahe po ng Chief of Staff niya ng Vice President. Meron po yung approval ng Vice President. Naka-schedule na po yung biyahe nun. Yun po yung biyahe yun. Naka-schedule na po yun. At hindi na po pwedeng pigilan. At yung sinasabi nilang hearing, hindi naman po pwede na yung hearing nila doon, i-postpone yung biyahe nun. At yung hearing naman doon, moro-moro lang yun. Moro-moro. Diba? Ano sabi ng Vice President? Demolition job para sa kanya. Paano mo sasabihin hindi demolition job? Kung talagang malinis ang hangarin mo bilang mambabatas na talagang obligasyon nyo na silipin ang pondo ng bansa, silipin ang pera na binibigay ng taxpayer, bakit sinisingle out nyo lang ang opisina ng OBP? Bakit wala po bang confidential ang Pangulo? Napakalaki po ng confidential intel pa ng Pangulo. Hindi po bababa sa 10 bilyon. Pero hindi nyo po sinisilip. Hindi nyo binubuksan. Ang binubuksan nyo lang po yung kakarampot. 100 million. Gigil na gigil kayo. Samantalang yung bilyon. Mga katamay. Grabe po, no? Yung mga conclusion po nito. Ito, kasama po itong dalawa. Dalawa po ito Talagang pilit po nilang sinasabi na ang guilty na. Guilt ang mga secretaries po, ang Chief of Staff ng Vice President.
Dahil nga sumakay na eroplano, bumiyahe. Ano ang konklusyon nila? May tinatago, may tinatakasan, ganun po ba? Congressman and Esguerra, Duda-duda yung kaduda-duda. kanyang paglipad at pag-alis. Si Vice President Sara Duterte po ba, was she invited again o hindi na po? Actually, hindi na namin siya in-invite. But of course, at any time naman, she can always attend the committee hearing kung gusto po niyang linawin. Provided na magte-take siya ng oath. Ayaw nga niya nung una eh. Okay. Pero ito, ano bang dahilan? Kasi sumulat ng mahaba, di ba? Yung Office of the Vice President kung bakit hindi nila susundin yung imbitasyon o tinatanggap yung imbitasyon. Ano po ba yung paliwanag din niya sa inyo? Well, marami silang sinasabi. Like sub judice, nire-raise nila yung issue ng sub judice. Ito ang issue ng sub judice, sinasabi nila, dahil nga may pending... ang sub judice kasi, kailangan number one, meron kang pending case at pag nagbabawalan ka ng korte na magsalita o magbigay ng komento tungkol po dito. But dito naman po sa atin na sa House Committee, dito nga po sa lalong-lalo na kung it's in aid of legislation, regardless po whether may pending o wala kang pending case, whether sa judicial, quasi-judicial, administrative, under our rules, na-allow kami na ipagpatuloy ang pagdinig dahil nga sa kagaya nga ng binanggit ko. Kaya nga po mga katambay, nakita po natin yung kanilang ginagawa pong demolition job. Planado po yan eh. Talagang naka-script po yan. Talagang tututukan lang po nila ng 3 taon ang Vice President. Hanggang 2028 po yan. Basang-basa na po ng mga Pilipino. Wala pong natrabaho ito eh. Wala pong natrabaho itong mga congressman na ito. Saka may pumutok po dito. Kaya gigil na gigil po sila rito. Malaki raw po kasi ang bayaran. Lalo kung mapapabagsak mo ang isang Vice President at may impeach mo pa. Dahil malaki daw po ang pera dyan. Gada hearing. Meron daw pong bayad dyan. Di umano. Ayon po yan. Pumuputok po yan. At meron din po nagpahayag na isang congressman sa pamamagitan po ng congressman na si Pulong. Diba? Malaki raw po. Milyunan po ang bayad. At talagang ayaw na raw po nilang pabalikin. Ayaw na nilang maging presidente at makabalik ang mga Duterte. Kaya nga po ano ginagawa nila sa mag-ama? Di ba? Yung isa ICC, EJK, War on Drugs. Dito naman po, confidential fund, pondo ng DepEd nung hinawakan niya. Samantalang hindi nila imbestigahan yung ginawa ng 2 tao na nilagay doon sa kanyang proposed budget ng 2023-2024, nilagyan po ng napakalaking bilyon extraordinary. Hindi po nila iniimbestigahan yon. Dahil yung sinasabi nila, karapatan nila mag-imbestiga. Dahil trabaho nila yon sa Kamara. Pero yung malalaking numero, mga katambay, na korupsyon, na 2 tao lang at kasama sila, walang imbestiga. Tanging sa Vice President lang. Kaya ito, basang-basa ng mga Pilipino ito eh. Itong mga ginagawa po na ito, alam ng mga Pilipino. Kaya mga katambay, ito pong ginagawa nila, wala pong iniwan niya sa Estados Unidos eh, di ba? Dahil si President Trump nananalo, ganyan din po ginagawa nila sa Amerika. Talagang detractor po doon ang media, lalo mga CNN, di umano. Lahat po halos ng media, social media, at ang gobyerno po ng gobyerno ng President Biden, talagang tinutuliksa po nila at tinatamnan po nila ng napakaraming issue, demanda ang bagong panalo po na Pangulo ng Amerika na si President Trump. Di po ba? Ganyan po yun. Talagang halos lahat detractors po ng Trump. Pero ano po nangyari kay Donald Trump? Nakita ng tao sa Amerika kung paano po na gawan ng mga issue ang Donald Trump. Halos ngayon, nakuha po ni Donald Trump halos lahat. Halos lahat nakuha niya. Republican, di mo? Lahat. Republican ng House, Republican na nakakuha ng Senate. Ganong katindi. Nakuha niya lahat. Kaya dito po sa ginagawa po, parang walang pagkakaiba po ang ginagawa nila ngayon sa mga Duterte. Halos lahat po ngayon detractors po ng mga Duterte.
Napakarami sa social media. Nahandyan ang media natin. Napakalalaking media. Nahandyan ang pamahalaan. Ginagamit mo ang puwersa ng pamahalaan para po sa pagpapabagsak po sa Vice President. Ganyan po. Kaya lang, ang balik po nito ay nasa kanila eh. Yung karma. Kasi may karma po yan eh. Kaya dito po, malapit na po halalan sa atin. Nakita po natin yung pattern na ganyan-ganyan ang estilo na ginawa nila kay Donald Trump na talagang pabagsakin. Di ba? Pabagsakin gamit ng media, social media. At kung ano-ano po mga investigasyon. Napakarami rin po investigasyon ni Donald Trump, mga katambay. Halos katulad din kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte. Pero taong bayan kasi ang nakakakita. Nalalaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang korap. Sino po ba talaga ang korap, Mr. Representative? Yung nagtatago po ng MOOE nila na yung kanilang extraordinary, yung inyong extraordinary expenses, liquidation birth certification, yan po ba ay malinis, walang corruption yan? Alam ng taong bayan? Yung inyong pondo, walang public hearing? Hindi namin alam. Tapos kayo yung ngayong magsasalita sa amin, nakala mo kililinis nyo. Samantalang yung sa Vice President, kumpleto, nagsasubmit sa COA, lahat ng kailangan ng COA. Mismo ang COA sinasabi. Sila mismo. Tama ang paggamit ng Vice President. Pero sa inyo, dahil nga maitim ang layunin nyo sa Vice President, kaya hindi nyo tatanggapin lahat ng sinasabi ng COA. Baliwala sa inyo yan. Ang tatanggapin nyo lang, yung demolition job. Nahando sa script. Nasa script daw yan eh. Makatama. Ipagpatuloy pa natin itong yung mga sinasabi nila malayong-malayo na sa katotohanan, mga katambay. Kanina, ang primary purpose nito is in aid of legislation. Pang-ilang hearing na po ba yung hindi sinisipot nitong mga taga-Office of the Vice President? Ay, naku, simula umpisa pa po, hindi na po sila sumisipot. So, nakaka-4 na hearing na po tayo. So, 4 na hearing na rin po na hindi po sila sumisipot. Okay. Anong balak nyo sa kanila? Kasi ordinarily, di ba, meron kayong ginagawang action dyan. Anong balak nyo rito sa mga hindi sumisipot na taga-Office of the Vice President? Well, dapat po talaga kasi yung huli po na in-issue po natin, nag-issue na po tayo ng subpoena at testificandum. Supposedly dapat isa-cite na sila for contempt. Pero sinasabi nga po nila dun sa kanilang sulat na dapat i-observe yung 3-day notice. Unfortunately kasi, nung yung notice po nakarating po sa kanila was only yesterday dahil na-reset po natin yung ating committee hearing. Supposedly po nung October, I think 27 or 28, dapat yung scheduled hearing. Maganda po yan. Tuloy nyo po yan. Ituloy nyo na po i-contempt lahat. Pati ang lahat ng secretaries ng Office of the Vice President. Maganda po yan. Representative Chua, at least may pera naman po yata kayo. Nagkakapera kayo ng malaki. 3 taon kayo na naging mucho dinero yata, di umano. Okay lang po yan kasi sa susunod na kongreso, hindi na po kayo makikita sa media. Gawin nyo po yan. Subukan nyo na. Gawin nyo lahat. I-contempt nyo ang mga nagtatrabaho, mga secretary sa Office of the Vice President. Pati ang Vice President. At huling taon nyo na sa media. Sigurado yun, mga katambay. Sigurado. Itong mga ito na nagmamagaling sa media, sa social media, pag ginawa po nila na ang ginagawa nilang panggigipit sa Vice President, hindi na po yan makikita natin sa mga ganyang mga balita, mga katambay. Sigurado yun. Gawin nyo na. But dahil nga po biglang nagkaroon ng bagyo, so nailipat po natin. Nung sineserve naman po, nung November 2 ng staff po ng ating committee, yung subpoena, ayaw pong tanggapin sa DepEd dahil sinasabi po doon ay hindi na po sila mga empleyado doon. So, kaya po we have no way of reaching them except only yesterday na through email, but unfortunately po, ayaw po nilang tanggapin. Ayan, mga tambay, nakita nyo po. Wala na talaga sa DepEd eh. Pero magtataka ka rin no? Ngayon po ba may nababalitaan tayong iniimbestigahan ng DepEd? Di ba?
Magmula po ng hindi na secretary ang vice president. Di ba? Biglang tumahimik ang DepEd. Talagang alam mo, pamumulitika lang ang dala nito. Demolition job sa Duterte. Alam mo na agad basang-basa mo na. Nung mapalit po ang isang senador, Angara, naging secretary ng DepEd, nakita niyo po bang may issue pa ang DepEd sa mga congressman? Meron pa ba? Meron pa ba silang issue riyan? Wala na, di ba? Wala na. Basta po kaalyado nila at talagang kagrupo nila, never po nilang lagyan ng issue. Ang lalagyan lang nila na issue, yung sinasabi pong mga katatakutan po kasi ito Matatakot po sila rito kay Vice President sa totoo lang. Dahil nga sinasabi ko, napakarami natuklas ang korupsyon yan. Dokumentado pa yan. May hawak na mga dokumentado yan, mga katambay, ang Vice President. Kaya ito, katulad to si Chua, Representative Chua, una po itong mapuputukan pag naging presidente ang Vice President. Napakarami po ipaliliwanag nitong mga congressman na ito. Dahil napakatagal na panahon po na itong mga congressman ito, nakatago po ang pondo nito sa bayan. Sa tingin ko po, komento na inyong likod, lalabas po yan. Iaayos ng Vice President yan. Yung kanilang mga MOOE, yung kanilang extraordinary, yung kanilang liquidation by certification, yung ginagawa nilang panggigipit sa Vice President. Ngayon, pag naging presidente yan, kakalkalin niya lahat yan. Pabubuksan niya ang libro niyan. Lahat ng mga congressman na nanungkulan sa ating bansa, dapat pabuksan ang libro niyan kung paano nila ginamit ang pondo ng taong bayan. Lalo yung sinasabi nga, confidential pa nila, intel pa nila, ang speaker, ang saldi ko, gaano kalaking pera ang pinaghahawakan niyan. Kailangan pong may resibo yan. Kaya takot na takot po sila talaga. Gagawa nila ng paraan yan. Gamit po ang media, social media, na talagang mapabagsak ang Vice President. Kasi nahandyan ang kalbaryo nila. Kalbaryo nila yan, ng mga politikong mga korap, di umano. Kalbaryo nila yan. Napakasakit na mangyayari sa kanila pag nakaupo ang Vice President. Dahil sila ang malilintikan, mga katambay. Yung ginagawa nila ngayon, sa kanila babalik yan, mga katambay. Pakinggan pa natin ang magaling na congressman ng Maynila. At isa nga po to sa mga nire-raise nila. So kaya nga po kanina sinabi ni Kong Paduano na for purposes, para wala naman, huwag na lang nating pahabayan yung issue, bibigyan natin sila ng isa pang opportunity para ma-serve yung subpoena. Okay. Pero sa tapatang usapan lang, no? Especially, I was recalling the actuation of the Vice President the first time that she appeared in your committee kung saan ayaw niyang mag-take na oath. And then she was very technical. Tapos sa budget hearing, di ba, kine-question din niya yung mismong rules ng Appropriations Committee. Dito sa actuations nitong mga iniimbitahan niyo from the Office of the Vice President, tama ba OVP yan or DepEd? OVP? OVP tsaka DepEd. OVP and DepEd. Pareho silang hindi sumisipot. Tama po ba? Tama po. Okay. Dito pa sa kanilang galawan, mukha bang ano yan? Mukha bang, do you get the sense as the chair of the committee na mukhang dinidribble kayo at saka tinetechnical? Well, hindi lang dinidribble. Ang mga sentimiento po ng ating mga kasama ay nababastos ang ating committee. In fact, kanina naglalabas ng sama ng loob ang ilan sa ating mga kasama na kongresista. Pero siyempre tayo naman for purposes of due process and transparency, we will always give them the... Transparency purposes ang ginagawa nila. Nasaan ang transparency sa mga Pilipino? Kami naman magtatanong. Kami ang nagbibigay ng sweldo sa inyo. Bondo, nasaan ang transparency? Representative, nasaan ang pondo nyo? Nasaan? Alam ba namin? Wala nga kayong public hearing ng pondo nyo. Nasaan? Magkano pondo mo, representative? Ang hinawakan mong pera na galing sa amin. Meron po ba? Sa Vice President, alam namin ang pondo. Meron siyang proposed budget niya na 2 billion. Ang ginawa nyo, 700 million na lang mahigit. Alam namin, kami. Alam ba namin ang mga pera na hawakan nyo sa amin? Nasaan ang transparency nun? Congressman, napakahirap sa inyo. Ibang klase ito, mga katambay. Okay na po yun, mga katambay, dahil ito pong wala pong patutunguhan ito.
itong klase ng ganitong mga politiko sa ating bansa. Tapusin na po natin to. Dahil alam na po natin ang galawan nito, kasama po si Christian Esguerra at si Representative Chua. Wala po. Galawan po ito ng mga sinasabing di umano na meron po itinatagong malaki sa gobyerno. Marami po ipagsusulit ito. Sa tingin po at komento na inyong katambay, di umano, marami ipagsusulit ito sa taong bayan. Mukhang napakarami po ito na itinatagong lihim sa atin, mga katambay. Una-una, sasabihin nila, transparency. Ang Vice President, lahat, alam natin ang hinahawakang pera ng opisina ng Vice President. Taon-taon po, may proposed budget po ang Office of the Vice President. Nakikita natin, nalalaman natin ang mga proyekto ng Vice President. Alam natin ang kanyang mga programa, nakakatulong. Yung satellite offices pa lang niya sa buong Pilipinas, di ba? Nagpapanksyon. At yung pagtugon niya sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, lalo sa sakuna. Ito bang mga congressman ito? Nasaan ito? Kahit na bumabagyo, ano ginagawa ito? Gustong magkapera sa hearing, di umano. May hearing dahil may pera daw po yung kada hearing. Mga katambay. Ibang klase. Kaya ito pong mga congressman, talagang ngayon, ano ang kredibilidad dito sa mga Pilipino? Ikumpara mo sa Vice President. Sige nga. Kayo tatanungin ko, ano kredibilidad dito? Transparency. Ano transparency nito sa mga Pilipino? Yung kanila, nakatago, nakasara libro. Tapos yung sa Vice President, hayagan sa mga Pilipino. Hayag na hayag. Tapos sila yung nagmamagaling, congressman, nagmamagaling sa atin, mga Pilipino, kililinis, napakalinis ng mga politiko, ipinagtatanggol sa social media, sila yung dapat na pagkatiwalaan natin, tayo yung maniniwala sa kanila, sa mga congressman, at ang Vice President ang kailangan natin na itakwil at sabihin na itinatanim sa utak ng mga Pilipino na may korupsyon ng Vice President, sila'y wala. For how many long years? Hindi pa presidente ang Vice President. Hindi pa presidente ang dating Pangulong Duterte. Umiiral na po yung kanilang trabaho sa ating bansa. Yung trabaho po ng pondo nila ay nakasarado. Walang public hearing. Bycam lang. Ang mga pondo nila napakalalaki yata dahil hindi natin alam. Di ba? At yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary, yung mga expenses nila, yung by liquidation lang, mga certification nila, makatindi. Ibang klase. By certification lang. Samantalang sa Vice President, hinihimay nila. Hirap naman sila. Magtatatlong taon na po yan. 2022, magto-2025 na. Hirap na hirap pa rin silang hanapan ng ground. Saan lang po nila sinisira ang Vice President? Saan lang? Sa media, sa social media. Diyan lang po nila pinasasama. Wala silang matibay na makuha na para maging ground na impeachment. Hirap na hirap. Di po ba? Kung ito'y talagang magnanakaw at maraming ninakaw o nagnakaw sa bansa o sa kabang pera ng taxpayer, napakatagal na po nilang napatalsik yan. Pero wala eh. Kaya nga saan na lang nila dinadaan? Dinadaan na lang nila sa media, sa social media, para lang doon masira ang kredibilidad ng isang Vice President. At sinasama pa nila saan? Sa survey. Pati survey ginagamit nila para masira ang kredibilidad ng isang Vice President. Dahil maraming anomalya yan. May mga confidential pa niyan. Kaya mahina ang survey niyan. Bagsak ang survey niyan. Dahil nga maraming anomalya yan. Di ba? Pero, yung sinasabi ko nga mga katambay, itong mga tao na ito, bilang na po ang araw nito. Bilang na ang buwan nito. Makikita po natin yan. Huwag lang po ang mga Pilipino, yung sinasabi ko madalas, na maging matalino lang. Tingnan po natin ang nagawa nito. Hindi po mananalo ito. Kahit po ito sabihin natin, silawin tayo sa pera, huwag pa rin natin iboto. Unang-una, baka pera natin yan. Isusuhol sa atin yan. Alam naman natin sa Pilipinas, ang mga politiko yung nagbabayad, nanunuhol di umano.
Hindi naman katulad sa Estados Unidos. Iba ang lakaran ng kanilang politika ron. Ang politika nila doon walang korupsyon, walang vote buying. Sa atin, meron eh. Di ba? Kaya nga nagkakaroon sila ng matinong politiko. Kasi wala pong namimili ng boto ron. Ang mga tao ron, ang mga politiko ron, sila pa binibigyan ng pondo ng tao. Sa atin, ang mga politiko, pang sariling interest lang ang hangad sa bayan. Kasi gumagastos sila eh. Siyempre, pag gumastos ang politiko, ano isipin mo? Gumastos siya eh. E di magbabawi. Babawiin niya yung gastos niya. Yung bawi na yon, mas higit pa makukuha niya. Kung gumastos siya ng piso, baka makuha niya rin 1,000. Balik. Piso lang yun. Pero ang balik 1,000. Kaya nga nagsisiyaman sila di umano eh. Di ba? Sumosobra yaman. Dahil nga hindi naman po paglilingkod talaga gusto nila. Ang gusto lang nila, kapangyarihan at pera yata. Di po ba? Kaya dito po, sa nakakita po natin, hindi po lulubay ito. Hindi po lulubayan ito. Lagi po itong may pondo. Hindi po ito mawawala ng pondo, mga katambay. Hindi po ito mawawala ng pondo. Lalagyan at lalagyan ng pondo ito para doon sa sinasabing demolition job. Dire-diretso po ito. Mukhang ito po nakaprograma na. Nakaprograma na ito sa social media, sa institusyon ng Kamara, Senado, ang pagpapabagsak sa Vice President. Pero kahit po ano gawin nila, nakita nyo po ang popularidad ng Vice President. Kahit na survey nila, okay lang yun, survey nila. Pero sa puso't isip ng tao at Pilipino, si Vice President ang nangunguna. Nakita niyo po ngayon, trabaho siya ng trabaho. Iniikot niya ang bansa natin. Nagbibigay siya ng tulong. Itong mga congressman, ano iniikot nito? Umiikot lang po ang puwit nito sa upuan. Nakaupo lang. Nasa kamera. Papihit-pihit lang kanilang upuan. Yan po ang ginagawang trabaho sa mga Pilipino. Diba? Isang OBP lang ang tinatrabaho. Samantalang Vice President, halos buong Pilipinas. Mga Pilipino ang pinaglilingkuran. Samantalang itong mga congressman, mukhang ang pinaglilingkuran yung kanilang ginodiyos doon sa kamera. Baka may ginodiyos yan, di umano. Kung sino man na nagkukumpa sa kanila. Yun po yata ang pinaglilingkuran ng mga congressman na ito. Nagtatanong na po si Kamanong, hindi mo po masama magtanong. Sino po kaya ang pinaglilingkuran nyo? Congressman. Itong mga congressman, sino kaya? At isama na natin itong si Isguera. Sino kaya ang boss nito? Di ba? Sino kaya ang boss? Mga katambay, sino kaya ang boss? Kasi itong mga congressman, may boss daw po yan eh. Sabi ni Pulong, may boss. Malalaki daw po. Ang bigayan ng boss, sabi ni Pulong. Kaya nakita niyo po ginagawa nila, di ba? Nakapasok na ICC. Putok na po. Nasa Pilipinas na ICC. Kaya nga, pati ang tatay ng Vice President, ginagawa ng paraan. Di ba? Para ito'y ma-shoot nila. At nagamit ang ICC. Pinagsasabay nila. Ngayon, ang Vice President, hindi nila tinatantanan. Pati ang COA, hindi nila tinatantanan ang COA. Talagang gusto nila, ang COA ay mapasunod nila. At masabi talaga na maraming anomalya ang Vice President. Pero sa kabila nun, ilang hearing na sila. Ang COA, ipit na sa kanila. Hindi na makapagtrabaho ng maayos ang COA. At sila na ngayon ang nagpapakowa. COA, ibang klase. At hindi kayo pupuntahan ng Vice President yan. Ang Vice President ay isang abogado. Bakit kayo pupuntahan dyan? Di ba? Alam niya eh. Alam niya ang lakaran nyo. Alam niya ang ginagawa nyo. Basang-basa ng Vice President. Demolition job sa kanya. Yung sinasabi nga ni Kamanong, yung maliit na kaalaman ni Kamanong, bakit pupuntahan ng Vice President? Kung talagang ikaw mag-iimbestiga na confidential fund at intel fund, bakit ayaw mo imbestigahan sa Pangulo? Bakit sa Vice President lang? Bakit ayaw mo ring imbestigahan yung Senate President?
Ayaw na ayaw mo rin iimbestigahan yung speaker ng Kamara. Bakit? Vice President lang. Ngayon, tanungin mo ngayon ang Vice President, paano ka pupuntahan yan? Paano ka pupuntahan yan? Siya lang. Halos lahat humahawak na confidential fund. Pati ikaw, representative, meron. Sino? Pupuntahan kayo ng Vice President? Hindi naman tangat bobo ang Vice President para hindi niya alam mga galawan nyo. Kaya ngayon, hintayin nyo na lang po ang galit ng mga Pilipino. Ballpin lang ang katapat nyo. Ballpin lang. Mga katambay. Ito po si representative ng Maynila. Ang dapat tinatrabaho mo, yung syudad mo. Yung syudad mo na bulok ang Maynila. Bulok ang Maynila, mga katambay. Lalo sa Southeast Asia. Sa pinakamataas na crime rate, ang Metro Manila at Cebu. Kasama po sa top 10 yan, mga katambay. Bulok. Sentro ng Maynila, merong napakagaling na isang congressman, representative ng Maynila. Pero yung syudad niya, bulok. Ikumpara mo sa syudad ng isang vice president, mga katambay. Napakalinis. Pinaka-safe sa buong Pilipinas. Pinaka-safe ang Mindanao, ang Davao City. Pinakamalinis sa buong Pilipinas ang Davao City. Sa buong Southeast Asia, number 2 sa pinakamalinis ang Davao City. Ang nangunguna po, Singapore. Tapos, yan ang gagawin mong basihan, isang congressman na taga Maynila na laganap ang droga, korupsyon. Samantalang yung sinisiraan mo, nagtatrabaho ng matino sa bayan, sa gobyerno, napakaganda ng kanyang syudad, napaka-safe ng tao, napaka-safe ng krimen, wala kang masyadong krimen, droga sa kanila, makapaglalakad ka sa gabi, kahit madaling araw, walang gagalaw sa iyo. Sa Maynila kaya, mga katambay, itanong natin kay Representative Abante, anong klaseng syudad meron siya? Kung ganitong mga politiko lang ang gagawin na ang mangyayari sa ating bansa, kung ganito lang, huwag na tayong magpolitiko. Kung ganito lang klase ng politiko, ayaw na katahimikan, kapayapaan, ikumpara mo sa mga politiko na Duterte, na yung syudad nila ay maipagmamalaki mo sa buong mundo. Tapos ito yung mga pinababagsak ng mga bulok na politiko, mga trapo, yung syudad nila, mga representative, yung syudad nila, hindi nila maayos. Laganap ang droga, krimen, korupsyon. Ito ba yung dapat mong hangaang politiko? Hahangaan ba natin politiko yung mga congressman? Yung mga syudad nila, bulok, mabaho. Kung hindi pa nga nalinis ng dating Pangulong Duterte yung syudad ng Representative Chua, mabaho yan. Hindi man lang nagpasalamat itong Representative Chua sa dating Pangulong Duterte dahil nilinis niya yung mga taian nila. Taian yan, Manila Bay. Nasasakupan nila yan, Manila Bay. Pero, mga walang utang na loob di umano, mga tambay. Dahil sa pera, pakinabang, kapangyarihan. Yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, na napakagandang ginawa sa syudad nila, na baliwala yan dahil sa pera. Kapangyarihan yata. Kaya mga Pilipino, tinitingnan Kasi si Kamanong, ako, tinitingnan ko yung politiko, kung anong klase siyang politiko, bago siya magyabang. Nagyayabang ka, nakilinis-linis mong politiko. Pero, ano naman yung bakuran mo? Tingnan mo muna yung bakuran mo bago ka magmalaki sa amin. Ipagmalaki mo sa amin, yung bakuran mo, yung nasasakupan mo, anong klase yung bakuran mo? Maayos ba yung distrito mo? Wala bang krimen dyan? Hindi ba laganap ang droga dyan? Maganda ba ekonomiya ng distrito mo? Di po ba? Wala Yung lahat halos ng naninira sa mga Duterte, karamihan po yan, bulok, mabaho ang kanilang distrito, mga tambay. Di ba? Laganap ang droga yata, krimen, at napakalalaki ng korupsyon yata. Yan ang mga credential ng mga naninira sa mga Duterte, lalo sa Vice President, mga tambay.
good luck na lang sa inyo. Saka good luck na lang dito kay Christian Esguerra. Ipagpatuloy mo yan. Mahabang panahon mo pa. Marami ka pa. Marami ka pang magagawa. Bata pa ang Vice President at active pa ang dating Pangulong Duterte. Napakarami mo pang content na gagawin bilang detractors Christian Esguerra sa mga Duterte. At sa gagawin mong yan, good luck na lang. At ang tinutulik sa mo kung sino pa yung napakagaling na presidente na isa rin nagsalba ng buhay mo. Kung hindi dahil sa napakagaling na Pangulo, Christian Esguerra, baka pare-parehas tayong patay ngayon sa sakit na COVID, sa pandemya. Kung wala tayong naging magaling na presidente na katulad ni dating Pangulong Duterte, baka tayong dalawa, Christian Esguerra, nasa hukay na pare-parehas. Sama na natin si Representative Chua. Pare-parehas na tayo. Kung komento ng inyong lingkod, kung ang Pangulo lang ay Pangulong Marcos nung pandemya, palagay ko, todas na tayo, Christian. Todas na tayo, Congressman. Sa palagay ko lang. Kasi ang Pangulong Marcos, pag may problema, gumagawa po ng sisi. Di ba? Bagyo pa nga lang sinisisi na climate change Di ba? Sinisisi hangin. Sinisisi yung barkong bumangga. Sinisisi tubig. Sinisisi pag-asa. Di ba? Kung yan ang naging presidente ng COVID-19, pandemya, ayan, yan ang ipagmalaki nyo. Palagay ko, hindi na nagsasalita si Kamanong dito. Wala na si Kamanong. Kung ang presidente natin ng COVID ay ang Pangulong Marcos Jr. Wala na rin yata ang isang Christian Esguerra at ang Representative Chua, mga katambay. Pero sa kabila nun, yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte, itong mga tao na ito, ni gamonggo o gaasin man lang pagpapasalamat sa dating Pangulong Duterte, hindi po nila ginawa dahil sa pera, yata, at kapangyarihan. Ganun po talaga pagka may puso kang masama. Di ba? Kung yung Pangulo nga di ba? Yung pamilya nga ng Pangulo, Araneta, di ba? Romualdez, tumanaw ba ng utang na loob sa mga Duterte? Di ba hindi? Ito pang mga ito, tatanaw. Kung yung Pangulo nga at ading ni hindi tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Di ba? Logic. Muli po mga tambay, intayin na lang po natin. Malapit na po halalan. Dito po tayo makakagante mga tambay. Makakaganti po tayo sa mga congressman ito. Lalo po yung mga taga Maynila, mga kababayan ko. Ayan, ganyang klase po inyong congressman. 3 taon po nagtrabaho yan. 3 taon po nagtrabaho sa Maynila yan. Ang ginawang trabaho lang po sa inyo, laging nasa hearing ng mga Duterte. Tandaan nyo po yan. Yan ba ang gusto nyo maging lingkod bayan sa inyo? Yang ganyang klase na congressman? Kayo na makakasagot nun, mga taga Maynila. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, paalam, bye-bye. Ingatan nawa.